Hanggang kailan ako maghihintay para magbago ang aking minamahal? How long will you wait for your loved one to change? Natanong nyo na po ba yun? Issue nyo ba yun? Problema nyo ba yan? Ang daming nagtatanong, hanggang kailan ko hihintayin itong aking asawang sumakabilang bahay na? Hihintayin ko pa ba siya o mag-move on na ako? Father, hanggang kailan ko hihintayin, umuwi, bumalik itong anak kong naglayas? Maghihintay ako, papabayaan ko na lang siya. Hanggang kailan ko hihintayin na magbayad itong aking kamag-anak? 10 years na. Kakausapin ko pa ba? Aasa pa ba ako? Kailangan pa ba ako maghintay? O bigay ko na lang, move on na lang ako? Isa sa mga pinakamahirap na gawin sa ating buhay ay yung maghintay. Bakit ang hirap maghintay? Kasi wala tayong kontrol dun sa ating hinihintay. Kaya nahihirapan tayo kasi gusto natin, yung expectation natin, yung gusto natin, yung nais natin, yun yung mangyari. Pero alam natin, imposible yan. Hindi naman ibig sabihin, gusto mo mangyayari. Bakit ang hirap maghintay? Ang tanong, hanggang kailan ka maghihintay? Alam niyo po, para sa akin, nagiging mahirap din ang paghihintay. Depende sa kung paano ka naghihintay. I think the real issue is not about how long will you wait for people to change. But we should focus on the mode of our waiting. Our attitude while we wait. Kasi makakapaghintay ka ng matagal kung mapagpasensya ka, kung nagmamahal ka, kung umaasa ka. Di po ba? Susuko kang maghintay at aayaw ka sa paghihintay kung naghihintay kang may pagrereklamo, may galit, may hinanakit sa iyong puso. So do not ask, how long will I wait for the other to change? But more importantly, how am I waiting for them to change? Ano ba ako naghihintay? At para po sa akin, para hindi ka magsawang maghintay, para magbago yung iba, dalawang bagay ang kailangan mong gawin. Una, habang naghihintay ka, manatili ka, pagpatuloy mong iyong pagmamahal. Wait and still love. Kasi ang tunay na nagmamahal, marunong maghintay. Alam niyo po, madali lang sabihin yung I love you. Di po ba? Madali lang magbigay ng regalo. Madali lang magbigay ng pera. Pero hindi lang naman yan ang tanda ng tunay na pagmamahal. The sign of true love is patient waiting. Diyan mo mapapatunayan mahal na mahal mong isang tao. Pag may sakit ang isang tao, pepersahin mo ba siya na magtrabaho? Hindi. May lagnat yung anak mo. Anak, kailangan ko pumasok kasi hindi ka makakakuha ng award na perfect attendance. Mahal mo bang anak mo nun? Pag ang isang tao nabubuhay sa pagkakasala, mga kapatid, oo, may problema siya, pero may sakit ang kaluluwa niya. Kailangan natin maunawaan yun. If you love that person, then show it by your patient waiting. Let us be like God in the gospel, who waited for the prodigal son. Narinig natin na malayo pa lang daw, nakita na siya ng ama. Paano siya nakita nitong ama sa malayo kung hindi siya naghihintay? Di po ba? Araw-araw sigurado, hinihintay niya. Hindi siya nagsasawa sa paghihintay. Yung para sa iyo, babalik sa iyo. Maghintay ka lang. Because when you wait, the sweetest love comes back to you. Bakit pagdating sa mangga, marunong tayong maghintay para huminog? Bakit sa tao, pinagmamadali natin? Iba-iba po tayo eh. Di naman tayo magkakaparehas. Iba-ibang pag-iisip natin, iba-ibang ating nararanasan, iba-ibang ating nararamdaman, iba-ibang ating pinanggalingan. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa isang tao. Mga kapatid, tao tayo. Di po tayo robot. Magalit ka kung gamit yan. Kung binayaran mo yan at ine-expect mo 100% ang performance niya. Pero, tanong ko, may binayaran ka ba? Wala. Ang tao,
regalo galing sa Diyos. Kung nagkasala yan, dapat ang unang-unang naiinis at nagagalit ang Diyos. Di po ba? Pero tingnan niyo po ang attitude ng Panginoon. Mapagpasensya, nagpapatawad, nagmamahal. Bakit hindi natin sundin ang halimbawa ng Diyos? Hindi ka ma-frustrate, hindi ka madidisappoint sa paghihintay mo kung nananatili kang nagmamahal kamukha ng Diyos. Amen? Pero pangalawa, how should you wait? You wait and continue doing good things. Bakit yung iba, hirap na hirap sa paghihintay? Kasi pag nagkasala yung kanilang minamahal, pag umalis yung kanilang minamahal, humihinto din yung buhay nila. Para bang nakadepende yung kanilang buhay doon sa kanilang minamahal. Opo, we are all connected. Pero wag mo naman papatayin yung sarili mo dahil nagkasala ang iba. Wag mo naman gagawing miserable ang iyong sarili dahil malungkot ang iba. Kung malungkot sila, sila yon, hindi ikaw. Yes, you can feel sorry for them. Yes, you can feel sorrow for them. Yes, you can be affected by sadness because of them. But please, you are another person. Iba ka sa kanila. May kwento ang buhay nila, may kwento din ang buhay mo. Kung gusto nilang umalis, hayaan mo. Kung gusto nilang gumawa ng masama, desisyon nila yon, pagsabihan mo, turuan mo, gabayan mo. O ikaw, kung alam mo yung tama, hindi yun yung gawin mo. Kung umalis sila, hayaan mo. Ang Diyos naman ang gumagabay sa ating lahat Di po ba? Pero pag ayaw magpakatino ng isang tao, ikaw magpakatino ka. Kung gusto ng ibang taong maging miserable, ikaw maging masaya ka. Iniwan ka ng asawa mo, hindi mag-enjoy ka. Lumabas ka. Mag-mall ka, maglakwatsa ka, maghanap ka ng ibang kaibigan, magsumba ka, magpaka-sexy ka. Kung gusto mo, sige, magsangyupsal ka, kumain ka. Siya nagpapakasasa sa kasalanan. Wala ka bang karapatan na maging masaya? Meron. So do not die with people leaving you. Do not allow your happiness to die because people have left you. Be happy, improve yourself. Mag-business ka, develop mong iyong sarili. Bakit napakahalaga po nito? Kasi kung hindi ka man balikan, at least meron kang ginawang kapaki-pakinabang sa iyong buhay. Amen? Kung hindi ka man balikan, at least hindi mo sinayang ang iyong oras at panahon. Tandaan niyo po kapatid, ang mga puno naglalagas ng dahon. Bakit? Yung dahon na yon patay na. So yung mga tao na aalis sa buhay natin, oo, hintayin mo sila, pero pag hindi na sila hinayaan ng Diyos na bumalik sa iyo, anong ibig sabihin? It's a good news. Patay na yan. Hindi na makakatulong sa iyo yan. Hindi na makakapagbigay sa iyo ng kabutihan yan. Hindi sila magiging daan ng iyong tuwa at galak. Rejoice. Thank the Lord for that. They are dead leaves. Huwag kang maghihintay na miserable. Huwag kang maghihintay na nagse-self-pity. Huwag kang maghihintay na kinakawawa mo ang iyong sarili. The better attitude is, wait and be happy. Wait and love. And wait and trust in the Lord. Sinong hinihintay mo? Pagdasal natin sila. Pero wag mo nang tatanungin hanggang kailan ako maghihintay. Ang mas magandang gawin na habang ikaw ay naghihintay, manatili kang magmahal. Paramdam mong iyong pagmamahal dun sa mga nakalapit sa iyo. Kung iniwan ka, baka hindi talaga siya para sa iyo. Huwag mo naman papabayaan yung mga taong nakalapit sa iyo. Oo, may mga taong ayaw tayo, may mga taong iniwan tayo, pero meron pa rin mga taong minamahal tayo. Bakit hindi natin sila mahalin habang hinihintay natin magbalik yung mga umalis sa buhay natin? At pagdasal natin na habang tayo ay naghihintay, napabutihin natin ang ating pagkatao, maging masaya ka at magtiwala ka sa Diyos. Love your enemies. Hindi ba nagkamali ang Diyos dito sa turo niya? Bakit kailangan natin mahalin ang mga kaaway natin? Di ba, pag mabait ka sa mga nakasakit sa iyo, baka abusuhin ka pa lalo. Baka tadyak-tadyakan ka, itulak-tulak ka na lang, at baka lalo ka pang lokohin sa susunod. Tayo na ngang kinawawa, lalo ka pang kakawawain.
Bakit kailangan mong mahalin ang mga nakasakit sa iyo? Kung pagmumunihan natin, bibigyan natin ng pansin, tama rin naman si Lord. Kailangan din naman natin mahalin, patawarin ang mga nakasakit sa atin. Bakit? Dahil pag wala tayong kaaway, doon magiging mas masaya at payapa ang ating buhay. Amen? As long as you have enemies, you will never be happy, you will never be at peace in your life. Ano ang kasabihan? There is no enemy outside when you do not have any enemy from within. Nasaan ang kaaway? Wala sa labas. Ang tunay na kaaway mo, nasa loob mo. Minsan tumigil na nagsasalita ang kaaway mo. Tapos na yung inyong argumento. Pero bakit nagpapatuloy pa rin? Yung away, yung lungkot, yung iyong galit. Dahil ipinasok mo siya, hinayaan mo siyang tumira at mabuhay diyan sa iyong isip, sa iyong puso. You can only remove your enemy by loving them. Habang may galit ka, magkakaroon ka ng kaaway. Wala kang galit, puno ka ng pagmamahal, mawawala ang kaaway mo. Pero yan ang tanong, paano natin mamahalin ang ating mga kaaway? 3 bagay lang po, 3 paraan. First, when you love your enemy, it doesn't mean that you need to trust them. Bakit nahihirapan tayong magmahal sa ating mga kaaway, sa mga taong nakasakit sa atin? Kasi akala natin, dapat natin silang pagkatiwalaan muli. Hindi po. Magkaiba ang pagmamahal sa tiwala. Amen? Halimbawa, bibigyan mo ba ng kutsilyo yung sanggol kahit na anak mo yan? Di ba hindi? Bakit hindi mo binibigyan ng gunting yung maliit na bata? Kasi hindi pa siya pwedeng pagkatiwalaan. Pero ang tanong, mahal mo ba yung sanggol? Mahal mo ba yung anak mo? Yes. Opo, definitely. Amen? Pero mapagkakatiwalaan mo ba siya? Hindi. Hindi ibig sabihin, pag nagmamahal ka, magtitiwala ka na ulit. Yan ang dahilan bakit nahihirapan tayong magmahal. Kala natin, pag minahal ko siya, ibibigay ko ulit lahat ng aking tiwala sa kanya. Sinaktan ka na nga eh. Kung alam mo na pwede kanyang ulit saktan, huwag mong ipagkakatiwala ang buhay mo, ang puso mo sa kanya. Kung may problema yan, huwag mo na pagkakatiwalaan ulit ng pera. Di po ba? Kung kilala mo yung kabit ng asawa mo, huwag ka makikipagkaibigan dyan. Inakit na nga yung asawa mo. Kailangan mo pa bang makipagkaibigan? Kung akitin niya ulit, mahuhulog at mahuhulog muli sa pagkakasala ang iyong asawa. Kung binulgar ang sikreto mo ng kaibigan mo, mapagkakatiwalaan mo pa ba siya? Di ba hindi? Pero pwede mo siyang mahalin bilang kaibigan. Paano mahalin ang nakasakit sa atin? Huwag mo siyang pagkatiwalaan, pero pwede mo siyang mahalin. Pwede ka maging mabait sa kanya. But secondly, loving your enemies means we need to keep them at a distance from us. Minsan, kapag sinaktan ka, pwede mo naman na mahalin ang taong ito na nakalayo ka sa kanya. Kaya nga sabi po ni Jesus, pray for them. Yan yung magagawa natin para iparamdam natin ang ating pagmamahal. Hindi naman tayo kailangan maging close para magmahalan. Di po ba? Kung mahal mo ang iyong mga alagang halaman, cactus yan, kailangan mo bang yakapin araw-araw? Mahal mo yung aso mo, pero nangangagat na. Pwede mo siyang pakainin. Pero alam mo, pag nilapitan mo yan, lalapain ka. Kaya nahihirapan magmahal ang iba sa atin kasi kala natin, kailangan nating palaging malapit sa kanila, close sa kanila. What is required is that we be close to the Lord and allow God's Spirit to move you. Yan yung mas mahalaga. Kailangan natin tanggapin na hindi naman lahat ng tao ay makakasundo natin. That is the reality. That not everybody will like us. And not everybody we will like. Pero muli, hindi ibig sabihin, hindi kita gusto, hindi na kita mahal. Dahil maaaring meron kang hindi gustong ginagawa ng isang tao, pero pwede mo siyang galangin, pwede mo siyang mahalin. Sino ba ang matutuwa kung chinichismis ka ng iba? Yan ang hindi ko gusto sa iyo. Pero mahal kita dahil kapatid kita. Mahal kita dahil kaibigan kita. Mahal kita dahil kapatid kita kay Kristo.
Again, loving does not mean that you need to be close to that person. And lastly, loving simply means being kind to people. Ano ang turo ni Jesus? What is the golden rule? Do unto others what you want them to do unto you. Huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong mangyari din sa iyo. Kaya nga, gusto mong mahalin ang iyong kaaway? Do this. Imagine yourself at the shoes of your enemies. Kung ikaw yun, isipin mo yun. Pagkatapos meron kang gagawin laban sa kanya, magugustuhan mo ba yung gagawin mo sa kanya? Kung meron tayong masamang balak, di ba? Ayaw naman natin na mangyari sa atin yung masama na binabalak natin. My dear friends, it is good to be kind to those who are good to us. But we are taught by Jesus, it is much better. And you will be perfect if you will be kind to those who are unkind to you. Tandaan niyo po yan. Mabuti pag ikaw ay mabuti sa mga nagiging mabuti sa iyo. Pero mas mabuti, mas maganda, mas banal ka pag ikaw ay nagiging mabuti doon sa mga hindi nagiging mabuti sa iyo. Mga kapatid, kailangan natin maging mabuti sa mga taong hindi mabuti sa atin. Bakit? Mas kailangan nila ang pagmamahal. Mas kailangan nila ang kabutihan. Kasi ang mga taong hindi mabuti, kulang sa pagmamahal. Amen? Bakit merong batang KSP? Kulang nga sa pansin eh. Ganyan ang mga taong nakakasakit sa atin. Nagpapapansin lang yan. Kulang sila sa pagmamahal. Kung alam natin, yan ang inaasam ng puso nila, bakit tayo magiging masama sa kanila? Bakit tayo magiging marakas sa kanila? Humihingi sila ng tulong sa atin, ipagkakait ba natin? Pag hindi mo minamahal ang isang tao, lalong titigas ang puso niyan, lalong magiging mas malala ang kanyang ugali. Oo, merong mga taong abusado. Pero kahit ang taong abusado, tandaan nyo, may konsensya pa rin yan. At darating ang panahon na siya ay kakainin ng kanyang konsensya. Kung magpapatuloy ka na ipagdasal mo at mahalin mo ang taong yan, sa tulong at grasya ng Panginoon, magbabago din siya. What changes enemies into friends? It is not more hate. It is not more anger. It is not more sin and violence, but rather the love of Christ. At nakasulat yan sa Biblia, na pag ang tao naranasan niyang pagmamahal ni Kristo, hindi siya pwedeng hindi magbago. Sabi ng isang santo din yan, si Archbishop Fulton Sheen, that when somebody experienced the love of Christ, that person cannot but change himself or herself. Kaya ipagpatuloy po natin na pagdasal ang ating mga kaaway, ang mga taong nakasakit sa atin, lalong-lalo na mga pinakamalalapit sa atin. Dahil aminin natin, sinong unang-unang nakasakit sa atin kung hindi yung mga taong ine-expect natin na magmamahal sa atin? Sinong unang nakaaway natin kung hindi ang ating mga pamilya, ang mga taong talagang malalapit sa atin? We are tested when we have enemies. We are being tested on how holy we are. But we remember, we cannot be truly holy without the grace of God. Mahirap mahalin ang kaaway, pero sa tulong at grasya ng Diyos, posible, maaari.